Yun. Ayan. So again, amazing morning mga mentor. So ako po si Mentor Franz. Dati po akong working student. Ako po ay user lang ng product. Avid user po tayo ng product po natin. Kaya, kumbaga po, ako po ay may lupus and may butas po ako sa puso. And yun po yung reason kung bakit after 7 months na ginagamit po natin yung product, saka po natin shinare yung negosyo. Okay? So kaya po isa rin ako sa mga baliw na baliw sa produkto po natin. Kaya rin po inaral talaga natin yung product natin mga mentors, no? So again, sa mga 36 million participants po natin, pwede nyo pong i-cascade sa team nyo po para po sila matuto rin po sa mga products natin. Okay? Kasi ang dami po ngayon, no, up until now, na kahit matagal na po silang member, ay hindi pa rin po sila, kumbaga hindi pa rin sila aware sa products natin. Okay? So ngayon, ito refresh lang po ito. Refresh to mga mentors and at the same time, sana may maitulong din po ako sa inyo. Yan. Kita po ba ang aking screen? Yan. So I believe kita naman yung screen and nakikita ko rin po yung mga naka-open ng camera. Ayan. So, start tayo mga mentors. Barley facts, mga mens. Ito po yung topic natin for tonight and this is just the first day, mga mens, no? Ito po ang first day ng ating masterclass, which is napaka-bless mo dahil part ka ng Team Titans every month, every third week of the month, meron po tayong ganitong klase ng training. So, ang gagawin mo na lang po dahil every month may mga bago po tayong members, no? Every month mo lang din silang papaatinin po dito. Okay? Kasi mga mens, importante po, no, kahit na user lang po sila ng product, aware po sila sa product na tinetake po nila. Okay? And even ikaw as a member, kung matagal ka na pong member, mas importante na alam mo po ito mga mens kasi matagal ka na pong member. Okay? Baka mamaya po, tayo matagal na tayong member and then may ma-receive lang tayo na feedback from our client, masisway ka na kaagad. Okay? So, eto po mga mentor, sell the solution, not the product. Always po tayong nire-remind na always po nating isi-share yung product kesa po yung pagkakakitaan po sila. Okay? Okay mga mens? And ito po, master the product knowledge. Of course, consistently attend ng trainings and mentorings. May mga IBP po tayo everyday sa Blast and sa Team Titans mga mens. Everyday po yan. Makakakuha po kayo ng different testimonies. Watch product training every once a month. Meron po tayong wellness hour. Sa IM Worldwide po yan. So mag-a-attend na lang po kayo. Watch IM product video. So may mga product videos tayo mga mens. Pwede nyo po yun panoorin. Pwede nyo gamitin yung mga marketing materials na yon. Be proactive in learning. You can do some research after this training mga mens. Pwede mo pang aralin. Pwede kang manood ng mga wellness hour na trainings po, no? Sa IM Worldwide para ma-refresh ka, magkaroon ka ng additional knowledge. May mga training po si Miss Maritoni Fernandez. Yun lang po yung inaaraw-araw ko before na panoorin at aralin. Of course, know your competitors. Always attend and listen to different testimonies kasi fact tells, story sells, mga mens. Okay? Importante, for example, may kakilala kang may acid reflux, kailangan marami kang story, no, na mentors or mga client mo na natulungan din po ng product natin na may acid reflux din. Okay? Be the testimony of your product, mga mens. Of course, kailangan nagtitake ka din po ng any products natin. It doesn't have to be barley lang alone. Pwede po kahit anong mga produkto natin kasi ang dami po nating mga testimony. For example, for our Amazing White, ang dami na pong kumbaga nabuntis dyan, nagkaroon ng baby dahil po sa ating Amazing White. Diba? So, repetition is the mother of learning. Ulit-ulitin mo lang po yan, mens. Okay? So, we are now 41 million participants. So, again, i-cascade nyo po yung link sa mga members nyo, sa mga downlines nyo, mga mens. The goal is to increase the belief level. Ito po yung sinasabi ko kanina, mga mens, na baka po ikaw ay member na ni I Am Worldwide, pero baka ikaw po mismo ay hindi ka pa po fully, no, 101% or 200% na sold out sa product natin. Okay? So, yun po ang pinaka-importante ha. Kaya po tayo nagka-conduct ng ganitong klase ng training para maintindihan mo po kung ano po yung tinitake mo at kung ano yung sinishare mo. Bakit mo ba siya sinishare?
Okay po ba yun mga mens? No? So, again, be the product of your own product. Show that you use the products. Huwag po kayong magsawa na mag-share ng testimony. Sabi ko nga po sa training ko mga men sa Team Blast, no? Nakakalungkot lang kasi napakarami pong natulungan ng product natin. Napakarami pong natulungan ng mga produkto natin mga mens, but nakakalungkot dahil iilan lang po ang nag-share ng testimony. Let's say, nag-share nga po sila, but hindi po consistent na nag-share ng testimony. So, yun po yung nakakalungkot mga mens. No, nakakalungkot siya kasi napakaraming natulungan ng produkto, pero yung iba nahihiyang i-share. So, wag po kayong mahiyang i-share mga mens kahit napakiramdam nyo po is simple lang naman po yung naramdaman nyo. Let's say, masakit yung ulo, nag-take kayo ng barley na wala yung sakit ng ulo nyo. Testimony pa rin po yun mga mens. Huwag niyo po sanang pagsawaan na mag-share ng testimony niyo po everyday kasi totoo naman. Kung totoong napagaling po ng barley o natulungan ng barley yung sakit nyo ng tiyan, sakit nyo sa ulo, mga mens, i-post nyo lang po, i-share nyo lang po. Huwag nyo pong pagsawaan na i-share. Okay lang po ba yun? Kasi napakarami nating mga testimonies, pero iilan lang po yung mga nag-share. Okay? So, buy you before they buy the product. Meron po tayong tinatawag na BYBP principle. No? Ang tao po, syempre, bago ka makabenta, paniniwalaan ka po muna, ikaw muna. Kasi mga mens, paano ka po makakabenta or paano ka paniniwalaan mismo ng kaibigan mo kung ikaw po hindi ka naniniwala sa sinishare mo? Okay po? So, confident comes with knowledge. Ito po mga mentors. So, baka nahihiya ka lang kasi kulang pa yung knowledge mo or nahihiya kang mag-share kasi kulang pa naman yung nalalaman mo. Baka mamaya ilang sachet yung masabi mo. Kailangan pala 1 to 2 lang. 'Di ba? Or baka mamali ka ng offer sa kanila. So, importante mga mens na meron ka pong alam para meron ka pong edge. Okay? Importante na may alam ka po dun sa binibenta mo, may alam ka po dun sa sinishare mo. Kasi syempre mga mens, ano po yan, iniinom. Okay? So kung yan po ay iniinom, delikado sa taong makakainom kung hindi po tama yung pagtitake niya po. Okay? So, ito po, learn the value of stocking, pile up the advantages of our products, benefit and features, pricing, testimonies, comparison with other products. So, yan po yung mga files na kailangan nyo pong i-stock up or i-file, mga mens, para meron po kayong, tag nito, kapag may client po kayo mga mens, mas masasagot nyo po sila kaagad. Kasi again, mga mens, paulit-ulit lang po yan. Yung mga nag-how much before, hanggang ngayon sila pa rin naman po yung nag-how much. 'Di ba? Hanggang ngayon, yun pa rin naman yung tanong, how much, paano inumin, pwede ba yan sa mayoma, pwede ba yan sa GERD? So, paulit-ulit lang po. So, ang kailangan mo lang gawin is magkaroon ng sistema, paano mo sila sasagutin? Okay, but again, ibang training na po yun. Sales process na yun. Dito muna tayo sa products. And focus tayo sa barley. So, dito na po tayo. Number of deaths na leading causes po sa Pilipinas as of 2025. Statistics po ito mga mentors. No, so approximately po ang number of deaths sa isang taon mga mens is 175,000 approximately. Yan po yung may mga heart disease, may mga cardiovascular diseases, may mga cancer, stroke, pneumonia, diabetes, di ba po? So, ito po yung mga kumbaga, leading causes of deaths. So, kung meron po kayong mga kakilala na may heart disease, may mga cancer, so yan po, no? Mga mens, alam niyo po ba, according pa sa statistics, parang 120,000 to 150,000 po ang namamatay, 'di ba? Dahil po sa sakit. And iilan lang po doon yung hindi dahil sa sakit. Let's say, cause of accident or cause of age, 'di ba? Pero mostly sa mga namamatay dahil po sa lifestyle, dahil po sa sakit. Okay? Kaya mga mens, ang dami po nating matutulungan. Okay? Ngayon, mga mentors, ito po yung formation of free radicals. Ito po yung mga reason kung bakit po tayo nagkakaroon ng sakit. So ngayon, mga mens, may mga nagtatanong po kasi, Mentor Franz, pwede ba kapag gumaling na ako sa sakit ko, hindi na ako magte-take ng barley? Or hindi na ako iinom? So, ang sagot ko po dun mga mens, it's no po. Okay? Ito siya mga mens.
mag-take ka man ng barley o hindi, magkakasakit at magkakasakit ka pa din. Why? Because we age. As we grow, we age. Nagde-deteriorate po yung katawan natin. Meron po bang makakapagsabi dito sa comment section natin na siya po hindi tatanda? Meron po ba? Meron po ba mga mens yung masasabi niya talaga na, Mentor Friends, ako proud na proud ako, hindi ako tatanda. So, wala po, di ba, mga mens? So, ang masakit na katotohanan, mga mentors, ay as we grow, we age. And hindi po natin mapipigilan na magkakasakit po tayo. Maa-avoid kahit papano, mapoprolong kahit papano, pero hindi po natin maiiwasan na hindi magkasakit. So, meaning, magdi-deteriorate po yung katawan natin. Kaya hindi rin po pwede na kapag ikaw po ay gumaling, ay tumigil ka na rin po sa pagtitake ng any food supplement natin or ng barley po. Kasi yun na nga lang po yung nakakatulong sa atin para mas mapunan ng proper nutrients yung katawan natin. Tama po ba? So, ito po yung reason. UV light, air pollution, meron po ba dito yung hindi po na nadadampian ng air pollution, yung balat? 'Di ba? And of course, smoking. Sa panahon po ngayon, there are a lot of type ng smoking. 'Di ba po? Meron na pong second hand, may third hand pa, 'di ba? So, may mga nagve-vape din po, mga men. So, kumbaga mga mentors, ang daming factors para ikaw po ay magkaroon ng sakit. Again, hindi po natin maiiwasan na magkasakit. Pero kahit papaano mapoprolong natin, 'di ba? Maaagapan because of barley. Okay? So, ito po ha, mga mens, ito po yung mga reason. So, ayan po yung mga formation of free radicals. Even yung naaamoy mo lang, it can cause acid reflux or hyperacidity kapag may naaamoy ka po. Okay? Like for example, mga waste, 'di ba? So, ito po, what can help us fight free radicals? So, ito mga mentors, ito po yung mga makakatulong sa atin, antioxidant. Kaya mga mens, no? Ito po yung mga molecules na nakakapagprotekta po ng mga cells natin against free radicals or against dun sa mga nakakapagdulot po sa atin ng sakit. So, ano po yung mga pagkain na yon? So, we have broccoli, spinach, carrots, avocados, potato, berries, and of course, yung barley po natin. As of, according to statistics din po, sa study, according sa study, mga mentors, ang barley po ang may pinakamataas na ORAC unit or antioxidant value, no? ORAC value po, no? As far as I can remember po, meron ang barley na 25,500 antioxidant. Yan po ang meron ang barley. So, kumbaga mga mens, siya po yung pinakang nutritious and pinakang mas marami pong antioxidant na contain po. Okay? Na meron siya. And ito po mga mens, study shows that the average person gets only 1,200 ORAC unit. Ang ORAC unit po ay antioxidant per day sa 3 servings of fruits and vegetables. So, kaya po mga mens, hindi po pwede na kahit na may mga matitigas po na ulo, na mga client po natin o mga members na matitigas ang ulo, na pwede ba yon Mentor Franz? One sachet lang ako per day, kahit na alam niya naman po sa sarili niya na at least 2 to 3 talaga. Okay? So, at least um, 2 sachet per day for prevention po, mga meds. Why? Kasi ang kailangan ng katawan natin ay 3,000 to 5,000 o antioxidant po per day. And if magte-take ka lang po ng one sachet ng barley, ang meron lang po kayo ay 3,000 plus lang. So, kulang pa rin. That's why mga mens, yung isang sachet ng barley natin, 3 grams po yung laman niya. Para mas madali po siyang i-digest, tama yung amount, tama yung dosage na kailangan mo pong i-take. Hindi mo na kailangan mag-scoop, okay? Hindi mo na kailangan mag-scoop, hindi mo na kailangan na tingnan kung ilan ba dapat yung ano mo. Kasi yung 1 sachet rather is okay na po yun. Okay? So, for prevention, 1 or 2 sachet per day po tayo. Okay po? And ito po,
Based po sa Food and Agricultural Organization, ito po yung database, no? Ang Australia po ay number 2 sa top producing po ng barley sa buong bansa, sa buong mundo. Yan. Sa akin po, pang-ulam na po si barley. Hindi po pwedeng mamili ng mga... Yes, tama si Mentor Rosie. Hindi pwedeng mamili ng sakit mga mens. Okay? So, hindi tayo pwedeng mamili ng sakit, kaya po kailangan natin mag-take ng barley. Naglagay din po ako dito mga mens ng guide nyo kasi may mga ibang brand na kilala natin na nasa Shopee, Lazada, nasa TikTok, 'di ba? Nasa online, no? Na from Japan, from New Zealand, and claim na from Australia. So, number 2 po na top producing ang Australia mga mentors. Okay? Eto po. Why barley is superior? Additional knowledge mga mentors, no? Hindi ko lang nailagay sa ating slide, pero pakinggan nyo na lang po ako mga mens, no? So, additional knowledge mga mentors, alam nyo po ba? No? Ito po ay nasa training ni Miss Maritoni Fernandez ng product knowledge po natin. Pwede nyong balikan. No? Pwede nyo pong panoorin yon, pero pwede rin po kayong makinig for tonight. Okay? So, mga mens, meron po tayong tinatawag na ito daw po yung mga enzymes na or may mga broad spectrum mga mens na essential para po sa katawan natin. Okay? Yan po yung vitamins, minerals, amino acid, enzyme, chlorophyll, and phytonutrients and phytochemicals. So, yun sila mga mentors. Okay? Yun po yung kailangan ng katawan natin para sa proper functioning. Kailangan po yun mga mens for proper functioning ng organs and immune system po natin. Okay? So, kaya po ngayon, ang barley natin, meron po siyang 68 micronutrients na makikita lamang po sa barley leaves alone. So, ano po yun? Yan po yung lagi nating nakikita. 17 types of minerals, 16 types of vitamins, 17 types of enzymes, and 18 types of amino acids. Okay? So, ngayon, mga mens, ang barley po natin, ang isang sachet ng barley po natin, para ka pong kumain ng 7 apples, 6 oranges, 25 bananas, and 11 glasses of milk. Yung isang sachet lang po ng barley. Okay? So, yan na po yung katumbas ng barley po natin, isang sachet. So, move po tayo sa minerals. Okay? Ano po ba yung minerals? Number 1 is minerals, mga mentors. Ang minerals, saan po ba nanggagaling? Nanggagaling po siya sa earth or sa soil. Sa soil. Meaning, mga mentors, yung young barley leaves po, no? The moment na yung young barley leaves, mga mens, ay sumibol na po siya. Okay? Or nag-sprout na siya after winter. Of course, during the winter, nandun po siya sa soil. Nano-nurture po siya ng soil. Kaya po yung barley natin is very, kumbaga, nutritious, mga mens, kasi po, nano-nurture na siya sa soil pa lang. Alam niyo po ba na yung soil po natin sa Australia is highly concentrated po siya ng potassium, magnesium, and ng calcium. Yun po yung tatlong important key, mga mens. No? Sila po yung important key para po sa human being. Again, ano po yun? Potassium, magnesium, and calcium. Yung tatlo na yun, mga mens, ay nandoon po highly concentrated dun sa soil kung saan po nakatanim yung barley po natin. Okay? And, mga mens, no? Ang ano po natin, yung farm po natin sa Australia is 30 years po siyang cattle farm. If familiar po kayo sa cattle farm, mga mens, no? Kumbaga po, may mga like mga horses before, mga carabao, di ba? Yung mga ano po nila, mga waste nila, mga mens. So, cattle farm siya for almost 30 years, no? Mahigit na, mga mens. So, ibig sabihin, super nutritious po yung soil pa lang. Okay? So, pagdating sa minerals, makukuha po natin yung minerals na kailangan ng katawan natin dun pa lang sa pinagtataniman po ng barley. Okay? And ang Australia po, mga mens, ay ang quality niya, mga mentors, ay 2 row of barley, no? Annual po yung production. Meron po tayong 4 million hectare na pinagtataniman po ng barley sa Australia. And ang Australia po, meron silang motto in life
no? They have a motto in life na to die for product. So meaning mga mens, ganun po sila kahigpit when it comes sa product natin kasi to die for po yung mga produkto na pinoproduce nila sa Australia. Okay? Kaya yun po, no, mga mens, okay na po tayo sa minerals. Next naman tayo, alkaline. So, first is mineral, next is alkaline. Alkaline, mga mens, it balances our body, no? It balances our body to become healthy. So, alkaline, mga mens, familiar kayo dyan pagdating sa may mga acid reflux, hyperacidity, tama po? Kapag highly alkaline yung katawan, mas mabababa po yung acidity, tama po ba? Pero dito mga mentors, no, alkaline, ang alkaline po pala mga mens, ganun po pala siya ka-importante kasi ang low alkalinity causes mga mens ng headache, no? Kapag mababa po yung alkaline mo, mga mens, yan po yung headache, hirap ka po sa paghinga, yung parang hinahapo ka po sa paghinga, lagi ka pong pagod. Yan, mga mens, no? Our environment, like stress, mga pagkain na kinakain natin, yan po yung mga nakakapagpadulot ng mababang alkaline sa katawan po natin. Okay? And metabolism suffers, mga mens, no? Metabolism suffers when it is imbalance. So kapag hindi po balance yung ating alkaline sa katawan, no? Yung metabolism po natin yung nagsasuffer. Okay? So I hope malinaw po ako doon mga mens ha. And according to some research mga mentors, ang spinach mga mens, no? Ay isa sa mga food na highly alkaline po. Ang alkaline level po ng spinach ay 39.6 alkaline level. Very healthy, no? Pero ano po siya, low in acid. Okay? And another thing po naman is lemon, no? Pero yung lemon kasi mga mens, kapag nasobrahan ka po sa lemon water, nagkukos siya ng hyperacidity. Pero yung barley po natin mga mens is 66.9 alkaline level, which is double the spinach po. Again ha, 39.6 po yung spinach. Isa po siya sa may pinakamataas na alkaline level na food. Wherein yung barley po natin ay 66.9 po yung alkaline level, mga mens. So, ibig sabihin, ang barley po natin ay twice as, ano po, twice yung alkaline level niya kesa po sa spinach. Okay? Next naman po tayo. So, una, minerals. Next, alkaline. Next is vitamins. Vitamins, mga mens, alam niyo po ba na ang best way to take vitamins po is not through pharmaceutical products? Pharmaceutical like mga binibili po sa stores. Okay? Bakit? Kasi mga mentors, yung balance ng organic and inorganic food, hindi po siya naturally made kapag po kinreate lang siya as vitamin C na pill o gamot na iniinom. Okay? Kasi mga men, sa pharmaceutical product po, no, hindi po siya naturally extracted from the food na kinakain po natin. So, bakit po ba ang mga tao nagtitake ng vitamins? For example, um, ako po before, no, ano po ako kumbaga po parang anemic. 'Di ba ang tao pag anemic, iinom ng may zinc, iinom ng, let's say, may mga babae po na may malakas yung menstruation, iinom sila ng ano, ferrous sulfate. 'Di ba po? So ngayon mga mens, bakit po ba tayo nagtitake ng vitamins? Let's say, nagtitake ka ng vitamin C because you are lacking vitamin C. Tama po ba? Kaya tayo nagtitake ng vitamins kasi yun po yung kulang sa atin. For example, napaka-busy mo po sa trabaho. Hindi ka na naaarawan, 'di ba? Hindi ka na nakakapag-take kumbaga hindi ka na nakakakain ng whole food. Kaya ang ginagawa po ng iba, nagtitake na lang po ng vitamins para kumbaga, okay na yan, may vitamin C naman na yung na-take ko. Nagtitake naman ako ng multivitamins. 'Di ba? So, meaning, ang tao po, the reason why people take those vitamins because they are lacking mga mens and not eating properly. Hindi kasi sila nakakakain ng tama, like, hindi na nakakakain ng fruits, hindi na nakakakain ng vegetables, kaya dinadaan na lang po sa vitamins. Tama po ba?
So ngayon mga mens, dahil ang tao super busy na po mag-prepare ng pagkain, mag-prepare ng food nila, nag-order na lang through drive-thru, 'di ba? Through Food Panda, Grab, order na lang, bili na lang, 'di ba? Kasi hindi na makakapag-prepare, hindi na makakapagluto. Kaya ang tendency mga mens, no, ang tao po ay nagva-vitamins na lang. Pero again, mga mens, taking regular food, mga mens, our barley, mga mens, is a natural food, natural form ng vitamins, yung barley natin mga mens. So, taking regular food is not enough to get all the nutrients that our body needed. Kaya kailangan natin mga mens, we need to take organic food, pero yung organic food mga mens ay mahal. Tama po ba? If titingin ka po sa mga store, if titingin ka po sa mga SM mga mens, sa mga organic counters dyan mga mens, mahal po talaga kapag organic. Kaya nga mga mens, mas cheap na yung barley. Mas cheap na yung sa atin. Ay, may tumatawag. Mas cheap na yung sa atin mga mens. Okay? Kaya po hindi totoong mahal ang barley. Mas pinamura na po sa atin. Biruin mo men, sa barley alone, may 17 types of vitamins ka na po na matitake. Sa barley lang alone. 'Di ba? So, mas cheap na po yung barley natin. Next, mga mentors is enzymes. Okay? Enzymes na po tayo. Ang enzymes, mga mens, ito po yung nagkakos ng chemical changes sa cells po natin. Okay? Para lang siyang ganito, mga mens, no? Minerals is equals to enzyme, is equals to harmonious body, is equals to good health. So, ibig sabihin, kapag ang katawan mo po kulang sa enzymes, wala ka pong, kumbaga, kulang din po tayo sa good health. Okay? Hindi po harmonious yung body natin. Okay? Kapag kulang po yung katawan natin sa enzymes. Next naman po is protein. Pagdating sa protein, mga mens, may tinatawag tayo dito, mga mens, like yung good protein and bad protein. Okay, yung protein, mga mens, yan po yung mga eggs, meat, fish. Yan po yung mga building blocks ng katawan po natin, mga mens, na nagfo-form into amino acid. Okay? Again, may good and bad protein po. Ang bad protein, mga mens, like for example, milk. Bad po yung milk kapag marami po siyang fat, mga fats. And alam niyo po ba mga mentors na ang barley po natin ay better source of protein? Why? Kasi po 90% is nagagamit po sa katawan ng tao. Okay? Biruin niyo po yung barley natin, 90% may protein na nagagamit po sa katawan ng tao. Okay? And lastly, mga mens, chlorophyll. Mabilis na lang po ito. Lastly, chlorophyll, mga mens. Chlorophyll is found in the barley, mga mens, and actually, ang chlorophyll po is natural body deodorizing. Okay? Ito po yung nakakatuwa dun sa sharing ni Miss Maritoni Fernandez po dun sa kanyang sharing, mga mens, no? Na ang barley po at ang dugo ng tao is para po siyang twins. No? Para pong yung plants po and yung dugo natin tao is para po siyang twins, mga mens, in chemical structure. Sabi po ni Miss Maritoni, no? Para po daw twins in chemical structure, and the purest form ng chlorophyll, mga mens, ay makikita po natin siya or mahahanap po natin sa barley. Okay? So, mahanap po natin siya sa barley, mga mens. Ang barley, mga mens, nire-restore niya po yung mga distorted condition at ibinabalik niya sa normal. So, ang laking help po ng chlorophyll, and 95% po ng chlorophyll is nagagamit po sa katawan natin ng tao na galing sa barley. Okay? Napakarami pong help ng chlorophyll, mga mens. Hindi ko na po siya ganoong hihimay-himayin yung benefit ng chlorophyll, mga mens. Pero, for example po, no, sa bad breath, sa ano, yung may mga, like, sa mga, may amoy po yung mga underarm, di ba? So, may mga halitosis, ganyan. So, ang laking help po ng barley for mga body odor natin. Okay? Hindi lang po body odor, marami pa. Acid, cancer, malaking help po yung chlorophyll. Okay? And additional, mga mens, no, ang market natin sa barley
Zero age to old age. Even mga pets, pwede pong mag-take. Even po mga infant, pwede pong mag-take. Okay? Eto siya mga mens. Ang dami kasing nagtatanong kahit na sinesend naman na po. Gigil si Mentor Franz. Kahit na sinesend naman na po natin sa mga GC yung memo, mga mens, may memo po tayo na ang packaging po natin as of January pa po yun. Yung packaging po natin mga mens ay meron na po siyang, ano ba yung nakalagay? Wait lang mga mens. Yung parang ano po, not for pregnant, ganyan. Meron na po siyang disclaimer mga mens. Again, for FDA requirement lang po yun mga mens. It doesn't mean na nabago ang formulation ng product natin. It's FDA requirement lang po. So meaning, pwede pa rin po siya sa buntis, pwede pa rin po sa lactating moms, pwede pa rin po sa zero age to old age, even sa pets. Wala pong nabago. Packaging lang po yung nabago. Clear po ba doon mga mens? Yan po ha, may memo po doon. Okay, kaya po lagi po kayo mag-check ng mga GC natin, lagi po kayo mag-check ng mga groups. Kasi mga mens, andoon na po lahat. Okay, andoon na po lahat. O, di ba yung aso daw ni Mentor Edelita, tinrangkaso yung aso, pinainom ng barley, di ba? So, pwede pa rin mga mens, okay? Next, dito na po tayo. Why I am barley superior? Ito po yung mga barley na kilala nyo online. So, not all barley are the same. Barley grains, ito siya mga mens. Lagi ko naman itong isinishare sa inyo. Pag barley grain, mga mentors, yan po ay seed or grains. May gluten po yan. Mahirap pong i-digest. Nakaka-trigger po ng autoimmune diseases. Barley leaf, mga mens, wala naman siyang gluten pero may fiber. Medium, ibig sabihin mga mens, medyo mahirap pa rin siyang ma-absorb ng nutrients. No, hindi po siya pwede sa mga weak yung digestion or may mga autoimmune disease. Next, ito po yung barley natin, barley grass. No? From young barley leaves po, mga mens, yung barley natin, gluten-free, 95% absorption level, safe na safe and restorative. So, IM barley is the purest and most bioavailable form. Pag meron po kayong client, i-explain nyo lang po ito. Okay? Explain nyo lang po yan mga men sa kanila. IM barley is certified Australian organic, gluten-free, cold processed, and produced by Nutrigen Australia, FDA approved and halal certified po siya. Okay? Not safe to just buy any barley. Hindi po safe na basta-basta na lang po tayong bibili ng kung ano-ano po online. Kahit pa po may makita pa kayo sa Shopee na IM barley, basta makita nyo na below 500 pesos po yan, hindi po yan legit. Since member na po kayo, mas mabuting sa opisina na po tayo mag-direct para makasigurado po kayo na legit yung makukuha nyo po na produkto. Okay? So, next po. Yung mga brand X, yung mga nakita nyo po kanina, yan, contain less than 1 grams of the actual barley. Pwedeng may mga halo, low dosage, diluted na yung formula, may cornstarch, or may mga halo na po yan. Or ibang type po ng barley ang ginamit. Have no clear organic source, wrong plant used, no? So, possible may mga halo, like yung iba po may mangustin, yung iba tinatawag pa na barley fusion, di ba? Yung iba, ganun pa yung tinatawag nila mga mens. So, nakakatakot po. Okay? Nakakatakot po mag-take ng any type of barley na hindi IM barley. Okay? So, yan po ha. Sa IM lang po ako tiwala. So, top 10 common questions. Totoo ba talaga ang IM barley? Barley is backed by science and even recognized by the Department of Health. In fact, IM barley is imported from Australia po and certified organic. Pwede niyo po itong screenshot para may pang-reply po kayo sa inyong client. Marami na pong testimonies ang nakaranas ng ginhawa after taking the barley regularly. Huwag niyo pong iwawala yung regularly. And i-add ko lang mga mens. Whenever na may client po kayo, always, always, always ask, may sakit po ba ang iinom? Kasi baka mamaya mga mens, ang client nyo gustong magpaputi, tapos may sakit pala. Meron po kaming na-encounter na ganyan. Siya po ay high blood. Ang tataas ng dosage niya po sa high blood. Nag-take po ng Amazing White natin.
Ngayon, sumakit po yung sikmura niya, feeling niya mainit po yung lalamunan. Isinisisi po doon sa barley. Alam niyo po ba na side effect po yun nung high dosage ng ano niya, yung mga gamot niya sa high blood? And hindi po siya dahil dun sa Amazing White. Dahil po siya dun sa mga tinitake niya na pang high blood. Hindi rin po siya side effect mga mens ng Amazing White. Kaya importante, tanungin niyo po muna sila. Kahit pa gustong magpaputi, gustong magpapayat. Tanungin niyo po muna, please lang. Okay? Tanungin niyo po muna. May sakit po bang iinom? May maintenance po ba kayo? Minsan kasi pag tinanong mo, may sakit po bang iinom, sasabihin wala. Sasabihin for prevention lang. Pero pag tinanong mo kung may maintenance po ba kayo, may maintenance. So, ibig sabihin may sakit. Okay? Kaya please, mga mens, tanungin niyo po muna sila. Okay? Next. May side effects po ba yan? Wala po itong harmful side effect kasi hindi po ito gamot or pharmaceutical na may chemical. Maari po kayong makaramdam ng immediate reaction. So, kindly change yung words, use of words na ginagamit yung mga mens kasi sometimes yun po yung makakapag-affect doon sa client natin. Mamimisinterpret po tayo. Okay, so ayan po ha. Hindi po masama. Actually, good sign po yan na naglilinis or nag-a-adjust po yung katawan. Totoo po bang effective yung barley? Bakit sa iba hindi po sila hiyang or hindi? Because barley work with the body, not for the body. Commonly mistake na ginagawa po ng mga nagtatry ng product natin. Dinedepende lang po nila lahat sa barley. Okay? Mas mabilis po ang inyong paggaling kapag sinasabayan niyo po yung barley or tinutulungan niyo po yung barley na matulungan din po yung katawan niyo. For example, baka po mamaya inom ka ng inom ng barley, puyat ka naman po ng puyat. So, hindi mo pa rin siya matutulungan. Yung iba naman po, inom lang ng inom ng barley, hindi kumakain. So, hindi po meal replacement ang barley mga mens. Hindi po siya meal replacement. Okay? Wag niyo po siyang gagawing meal replacement. Natural po kayong papayat, wag niyo pong unahan yung barley. Okay? Tulungan niyo po yung barley mga mens. Okay? Factors like lifestyle, puyat, stress, sugar intake, severity of condition, hindi consistent sa pag-inom. May iba po kasi umiinom lang ng barley kapag may nararamdaman lang. Pero pag wala nang nararamdaman, ititigil na. Babalik ulit ng inom kapag may nararamdaman ulit. 'Di ba? So, wag po ganun. Saka lang po nagpapatingin pag malala na ang sakit. O, ayan. Saka lang daw nagpapatingin pag malala na yung sakit, 'di ba? Saka lang nagtitake ng barley kapag malala na. Pero pag natitiis pa, hindi pa muna magte-take. 'Di ba? So, hindi po siya ganun. So, barley works best when consistent and paired with healthier habits. Meron pa po kung eto ha, na-encounter. Ano po siya mga mens? Super, ano po siya, mataas ang sugar niya. Ngayon mga mens, grabe rin po siyang kumain. Grabe siyang kumain talaga. Yung mga bawal na food, grabe siyang kumain. Since nagtitake siya ng barley, very confident siya na hindi magti-trigger yung kanyang sugar. Pero mga mens, alam niyo po ba alam niyo yung hindi man lang natayo, hindi nagagalaw yung katawan. Mga mens, try niyo rin po mag-exercise. Hindi naman kailangan intense exercise. Let's say mag-walk ka, 'di ba? Mag-jog ka kahit ilang minuto lang, maglakad ka kahit ilang minuto lang, mens. Igalaw-galaw mo lang yung katawan mo, mens. Kasi sometimes, ang kailangan lang talaga natin igalaw yung katawan. Okay, minsan yun lang talaga yung kailangan natin. Kailangan mo lang talagang igalaw yung katawan mo. Okay? So, yun ha. Wag niyo, kawawa naman yung barley. Wag niyo pong idepende lahat sa kanya. Kailangan mo rin pong kumilos, mens. Kailangan mo rin pong trumabaho para maging healthy ka. Okay? Safe ba ang barley sa may maintenance, buntis, or breastfeeding mom? Generally safe dahil food supplement po siya. Pwede po siyang isabay along with your maintenance. Para sa mga buntis naman po, ang barley po ay rich in balance, no? Nutrients po equivalent to some whole salad of dark green vegetables. Ang isang sachet ng barley para po kayong kumain ng 7 bowls ng green leaf vegetables po.
45% po ay lightweight protein. So, pwedeng-pwede po sa mommy and sa unborn baby. Maganda rin po siya sa brain development ng bata. Kaya po maganda na kung ikaw po ay buntis, mag-take ka po ng barley habang buntis ka po. Para safe kayo parehas ni baby, healthy kayo parehas. Ilang araw bago makita ang effect, depende po sa katawan. May iba po 3 to 5 days pa lang nakakaramdam na ng ginhawa. More energy, better sleep, regular bowel movement. Ako po, personal testimony ko, ito yung lagi kong sinishare. Personal testimony ko po ito, hindi po ito prescription. Okay? Lagi po akong ganyan. Ako po ay once sachet lang, tinigil ko po lahat ng maintenance ko. Okay? So, yung iba po, lalo na may matagal na condition, consistent use for 1 to 3 months para makita ang full effect. Okay? So, i-consistent nyo lang po yung pag-take. Okay. Is there a difference between barley powder and capsule? So, both barley powder and capsule, pareho naman po silang active yung nutrients, buhay yung enzymes. Pero ang onting different lang po nilang dalawa ay absorption level. Okay? Because barley powder ay mabilis pong ma-absorb ng katawan. Okay? Yung tablet naman po, syempre kahit na vegetable capsule po siya, itutunawin pa. Okay? And kapag po powder, pwedeng dumaan sa mouth na esophagus po natin. So, makaka-help din po siya. Bakit ako nagka-UTI nung nag-barley? Ito po dahil sa natural vitamins ng barley, lalo na sa vitamin B2 or riboflavin, mga mens. Kapag sobra sa katawan, kailangan po niyang ilabas. So, halimbawa, sobra ka po sa katawan, ilalabas po yun sa ihi, kaya madilaw po ang ihi niyo or may kulay. O let's say, ikaw po ay dehydrated. Kung dehydrated ka, mens, ganun din po, magko-concentrate siya sa ihi mo, kaya po pag ikaw ay umihi, madilaw din po yung ihi. Ito rin siya mga mens, baka po ikaw ay maraming maintenance. Okay? So kung marami ka pong maintenance, pwede rin po siyang mailabas sa pag-ihi. Dahil toxic pa rin yun mga mens, synthetic pa rin po yun, magiging concentrated po siya, ilalabas ng katawan po natin, magiging madilaw po yung ihi mo. So wag po kayong matatakot kapag if ever nagtitake kayo ng barley and ma-experience nyo po yun. Okay? So normal po yun, hindi ibig sabihin may UTI po kayo. Okay po? Bakit hirap dumumi? So, normal lang po na in the first few days kung hirap po kayong dumumi kasi nag adjust pa po yung katawan nyo, especially at high in fiber po yung barley natin. Yung iba naman po, pagka-take ng barley, nadudumi po sila kaagad. So, okay po yon. Uminom po kayo ng maraming tubig mga mens kasi minsan kapag kulang din po tayo sa tubig, magiging constipated po kayo. Okay, mahihirapan po kayong dumumi. And ito po ha, yung iba po kasi, inom lang ng inom ng barley. Ngayon, mens, hindi sila kumakain. Ito na po yung sinasabi ko na wag niyo pong gawing meal replacement. Kasi paano ka dudumi kung wala ka pong kinakain? Paano po may malilinis sa loob ng katawan mo kung wala ka pong kinakain, mens, or onti lang yung kinakain mo? Hindi, wag ka pong mag-expect na dudumi ka talaga po. Okay, mens? So, kadalasan sa loob ng 1 to 2 weeks, magiging smooth na po yung digestion. So, advice lang po, no, i-adjust nyo po yung dami ng sachet. Kapag hirap ka pa rin dumumi, dagdagan mo po yung barley. Okay? Or uminom ka po ng barley sa warm water. So, can I make up a large amount of amazing barley and keep it in the refrigerator? It's a big no po. Why? Because live nutrients are released when amazing barley powder juice is mixed with liquid. So, kailangan po 20 minutes lang, mainom nyo na po siya kaagad. Ang ano po no, ang live nutrients or yung enzymes po ng barley ay protected po by fiber. So, once na timpla nyo na po siya, mag-oxidize na po, mamamatay na po yung enzyme. So, sayang. So, amazing barley should be taken immediately, agad, after preparation, in order to receive the maximum amount of nutritional benefits. So, ito mga mens, bawal po ilagay sa jar, sa canister, sa pitcher, okay? Ito po, no, kasi may mga days na prone po siya for moisture, bacteria, and of course, contamination. Kaya nga po yung IM barley is individually sealed po siya. Para protected po na yung enzymes, yung mga nutrients. Cold plus exposure to air is equivalent to enzyme or activity drops.
Kaya mga men, sa IM barley po, freshly packed siya, nasa sachet, tinitimpla po, iinumin. No sitting, no waiting, no losing of potency. Okay? So, pure barley is not just about ingredients. Hindi lang din po siya about sa mura or sa presyo, mga mets. It's about proper handling, packaging, and preservation ng nutrients. Kasi mens, sayang po ang pera mo kung hindi mo po makukuha yung maximum potential na benefit na pwedeng maibigay sa'yo ng tinitake mo. So, para hindi sayang yung pera mo, eto na lang po yung i-take. So, kung ma-explain nyo po to ng maayos sa client nyo, nang hindi nyo po sila pinipilit, nang hindi nyo po sila pinupush, mga mens, matutulungan natin sila eh. Alam niyo yung mga mens, hindi mo kailangan mag-hard selling, kailangan mo lang maipaliwanag sa kanila ng mas maayos para mas maintindihan po nila. Okay? Hindi mo kailangan makipag-away, hindi mo po kailangan na, alam mo yun, ipilit sa kanya. The moment na maintindihan niya to, mens, hindi mo kailangan mag-hard sell. Pero ang tanong kasi, mens, naintindihan mo po ba to, yung product natin, mens? Kasi if hindi pa, eto ulit-ulitin niyo po itong training natin for tonight para mas tumatak po sa'yo. Okay? Para mas alam mo na po sa susunod kung paano mo po i-explain din sa kanila. Next, if there's a batch of barley that is darker or brownish, mga mens, our barley is 100% organic. That means po, hindi natin tinatamper. What comes straight from the farm, yun po yung inihahain sa atin. The more potent, the stronger the effect, so it is better. 100% organic, GMO-free, and gluten-free po. Yung color, yung taste, yung odor, magkakaiba-iba po yan. We rely on what the ground will produce. So, para hindi ka mahirapan, screenshot mo to, send mo po kay client. Pa-save po ako mga mets. Okay po? Ito po ay galing pa po kay Miss Maritoni Fernandez. Ito po yung notice regarding po sa complaint about sa pure powder natin sa taste, sa color, or sa texture. Okay? Hindi rin po nabawasan yung barley natin, hindi po nabawasan yung grams. So if ever na may ma-encounter po kayo na kulang, okay, sa tingin nyo po hindi 3 grams yung na-receive nyo, picturean nyo po, mag-video po kayo, isend nyo po sa IM Action Center, papalitan nila po yan. Basta ma-provide nyo lang po yung pinapaprovide nila sa inyo na proof. Okay po? So, ito po yung memo ha. Clear po yan. Klaro po yan. Then, bonus na lang po. Hindi ba ito scam? Mga M Worldwide po is a legit company. Magna 9 years na po tayo. Registered po tayo sa SEC, BAR, FDA. Nagbabayad po tayo ng tax, mga mens. Kung gusto niyo po, I can show you the official documents and testimonials. So, wag po kayong makikipag-away. Kausapin niyo po sila ng maayos. Hindi ako hiyang. Ito po yung pinaka-favorite ko, mga mens. Hindi po ko naniniwala sa hiyang-hiyang mga mens kasi po ang barley natin ay food grade supplement po. Pagkain po siya. Meron po ba dito yung kumain ng gulay na nakasama po sa kanya yung pagkain ng gulay? Eh di ba mga mens, yun nga yung kailangan ng katawan natin? So, ibig sabihin mga mens, hindi po siya hiyangan. Ibig sabihin, kaya hindi hiyang sa'yo, is dahil may halo. Kasi alam niyo po ba, kahit yung mali yung pag-inom, may naramdaman na po kaagad na effect sa katawan. What more pa po yung tama yung pag-take. Okay? Unless na lang mga mens kung kayo po ay nakatransplant na po or kung yung katawan nyo ay hindi na po tinatanggap yung nutrients. Kung talagang bulok na yung katawan natin, kung talagang sirang-sirang-sira na talaga yung katawan natin na hindi na siya natanggap ng nutrients, hindi na po yun kaya. Okay? Pero mga mens, yung hiyang, yung yan, mga mens, hindi ako naniniwala. Okay, kapag may naramdaman po kayo, ibig sabihin nag-a-adjust lang po yung katawan nyo, nililinis lang po yung toxin sa katawan nyo na matagal na pong naipon. So, parang bahay lang po yan.
Bago mo po linisin, kailangan mo munang alisin yung dumi. And meron po tayong tinatawag na 4 stages of natural healing. Detox, cleansing, detox, nutrients assimilation, cell regeneration. According po, hindi po ako ang nagsabi lang yan. According po yan sa naturopathic doctors. Natural medicine. Mga meds. Meron pong 4 na ways of natural healing. Hindi ka pa pwedeng mapunta agad sa nutrients assimilation na aayusin yung DNA mo, aayusin yung cells, ire-repair yung damaged cells mo if hindi ka pa dumaan sa cleansing, if hindi ka pa dumaan sa detoxifying. Okay po ba yon? So kung titigil ka po dahil hindi ka hiyang or feeling mo hindi ka hiyang, kasi karamihan po na nagpapatuloy, nakakita ng magandang effect. Ito rin siya mga meds. Natural sa mga Pilipino po ang matiisin. Okay? Natural sa atin ang matiisin. So ngayon, kapag nag-take ka ng barley dahil sanay ka naman na magtiis, pakiramdam mo walang nagbabago. Pakiramdam mo wala kang nararamdaman na parang wala namang effect yung barley. Sanay ka na kasing magtiis. Kaya normal na lang sa'yo. Akala mo lang walang ginagawa sa'yo or wala kang nararamdaman. Pero magugulat ka, mens. Pag tinigil mo yung barley, dun mo malalaman na, okay, mas masarap pala yung pakiramdam ko. Minsan yung simpleng normal na pagdumi, normal na pag-ihi, ang sarap ng tulog mo, di ka na nagigising ng madaling araw. Alam mo yun, mens. Ang sarap ng kain mo, magana ka kumain, hindi ka magana kumain. Dati sobrang takaw mo kumain, ngayon hindi na ganun katakaw. Effect na rin po yun, mga mens. Ibig sabihin, may ginagawa na po sa katawan mo. Hindi mo lang napapansin. Okay? Constipated po ang client ko noong uminom ng barley kahit na uminom siya ng maraming tubig. Ilang barley po ang iniinom? Ilang sachet po ba ang iniinom niya, Tita Rosie? And ano po yung sakit? Di daw maalis ang constipation, regular umiinom ang anak niya, abot kasi puyat at laging processed food. Ayan, isa rin po yun mga mens. Kahit anong inom natin ng barley mga mens, kung puro po tayo processed food, at alam mo yun, mens, kahit na gabi, kain ka pa rin ng kain, hindi ka po talaga matutunawan, mahihirapan ka talagang dumumi. Tapos isang sachet lang ng barley yung iinumin mo, mahihirapan ka po talaga. Okay? Dagdagan niya po, Tita Rosie, gawin niya pong 3. Gawin niya pong 3 sachet per day. Sabayan niya po ng pagkain, kasi baka mamaya hindi po siya kumakain ng tama, kaya hindi rin po siya nadumi. Okay? So kung wala po siyang sakit, bakit hindi po siya nadumi? Kung wala po siyang sakit, bakit hindi po siya nadumi regular? So, kailangan niya pong dumumi. Okay? So, may mga pinapakuluan naman ako, may dahon. Okay naman ang pakiramdam ko. So, maganda naman po yan, tita, na meron po kayong sambong o iba't ibang dahon. Matagal na po silang ginagamit as traditional medicine, pero hindi po sila mali. Ang pinagkaiba lang po, pag nasobrahan, or baka maling dahon ng ginamit, pwede po siyang makapag-stress sa kidney. Pwede po siyang makatrigger ng kidney or ng liver po natin pag hindi po tama yung paggamit. So unlike po sa barley natin, mga mens, standardized na siya, concentrated and scientifically studied yung laman. Like ilang ilang grams lang, ilan yung pwede sa'yo, scientifically studied po siya. Unlike kung magpapakulo-pakulo lang po tayo. Okay, yes, matutulungan ka, yes, makakatipid ka, pero hanggang kailan? Okay, kasi for sure babalik yan. Let's say for example, sumakit yung kidneys mo dahil ang dami mong kinakain na processed food, sumakit nag-UTI ka, ininuman mo ng mga laga-laga, nawala yung pain. Pero babalik ulit yan, mens. Babalik ulit yan kasi nga sabi ko nga, mens, hindi naman tayo forever na walang sakit. Magkakasakit at magkakasakit po tayo. Okay? So, yun siya mga mens. Yan po yung ating barley facts for tonight. Wait lang, check ko yung comment section. Maligalig po. Ayan. Pag ganyan, mga mens, pag maligalig yung client natin, huwag nyo lang pong sukuan. At least nagawa nyo po yung part nyo, nagawa nyo po yung best nyo na ma-share nyo po sa kanya.
Nasa sa kanya naman na po yun mga mens kung itatry niya po or itutuloy niya o hindi. Ang importante mga mens, na-explain po natin sa kanila ng maayos, na-explain po natin ng tama sa kanila. Okay? Ay, wait lang po may question. Ang barley good for diabetes? Yes po, ang barley po ay good for diabetes po. Sino to? Zoom user. Sino si Zoom user? Maganda po yung barley sa diabetes mga mens kasi po nagpaproduce po siya sa pancreas natin. Kumbaga, yung barley, pag nag-take po tayo ng barley mga mens, automatic may napoproduce po sa pancreas natin ng insulin, mga mens. Yun po yung nakakatulong para mas bumaba po yung ating blood sugar. Yan. So, alam ko na topic ko rin yun last time mga mens. Nagbigay ako ng mga sakit and ano yung naitutulong dun sa mga sakit. So, try ko sa susunod mga mens na yun naman yung i-share ko. Ngayon kasi nag-focus tayo doon sa minerals. Alalahanin niyo po yun. Minerals, enzyme, 'di ba? Vitamins, alkaline, proteins, and chlorophyll. O yan. Alalahanin niyo po yun mga mens. Kasi gamit na gamit po yun. Okay? So, ayan, before we end, mga mens, makikipicture lang po ako sa inyo. Picture po tayo, mga mens. Yan. Design, habol-habol. Wait lang po. Wait lang po. 1, 2, 3. Wait lang. Gallery view po. Wait lang po. Mga mens, huwag po kayong mawawala for tomorrow kasi bukas meron pa po tayo for tomorrow, mga mens. So, 5 days po yan. Ayan, huwag po kayong mawawala. Kung meron po tayong 85 million participants for tonight, tomorrow, mga